God is good. All the time. Okay, parang hindi ko nadinig kay Anjo yun kanina eh. Nadinig ko, ano sabi ba? Ako yata hindi nakikinig. Okay, so remember po that our prophetic word for this year. Okay, pagka sinabi nating prophetic word ay inihayag na kalooban ng Diyos para sa atin sa taong ito. So ibig sabihin it is finished. Kasi inihayag na niya. So what we need to do is claim it, okay? And do our part. So ano po 'yon? This year is the year of double. Amen. So and it is not a coincidence na tayo ngayon ay nasa year 2022. Okay, so yung 22 is double. So can I invite you to stand up and from this Sunday we will have a declaration every time na tayo po ay sasamba sa Panginoon. Okay? So sa susunod po, before praise and worship, ay gagawin na natin itong declaration na ito. At ito po ay galing sa pahayag o Revelation chapter 12 verse 11. Basahin ko muna po para bago tayo mag-declare, Ito po ay personal na nagpapatuto ako sa kaaway tungkol sa kung ano ang sinasabi ng salita ng Diyos na ginagawa ng dugo ni Jesus para sa akin. Pahayag 12:11. Okay? Ito po yung pahayag natin. Andiyan na ba? So basahin po natin sabay-sabay. 1, 2, 3. Sa pamamagitan ng dugo ni Jesus, ako ay tinubos mula sa kamay ng mga dyablo. Sunod. Sa pamamagitan ng dugo ni Jesus, ako ay pinatawad sa lahat kong kasalanan. Susunod. Ang dugo ni Jesus na anak ng Diyos ay patuloy akong nililinis sa lahat ng kasalanan. Sa pamamagitan ng dugo ni Jesus, ako'y pinawalang sala, ginawang matuwid, parang hindi nagkasala kahit kaunti man lang. Sa pamamagitan ng dugo ni Jesus, ako ay binanal at iniwalay para sa Diyos. Okay, ang aking katawan ay templo ng banal na Espiritu, tinubos, nilinis sa pamamagitan ng dugo ni Jesus. Okay, susunod. Si Satanas ay wala ng lugar sa aking buhay, walang kapangyarihan sa akin sa pamamagitan ng dugo ni Jesus. Sa pamamagitan ng dugo ni Jesus, ako'y malayang nakakapasok sa dakong kabanal-banalan ng Diyos. Amen. Praise God. Last na yan, Praise the Lord. Hallelujah. So yan po ang tandaan natin. Yan ang nagagawa ng dugo ng ating Panginoong Yesus sa ating buhay. Come on, let us pray. And maging po doon sa ating manunood mamaya sa ating live stream, hindi na live, tape na, recording na, ay samahan niyo po kami sa panalangin sa umagang ito. Panginoong Yesus, salamat po sa iyo sa umagang ito. At Banal na Espiritu, salamat din po sa iyong presensya sa aming kalagitnaan. Ikaw po ang kumilos sa aming mga buhay. Touch our lives, O God. At tunay po, Panginoon, na sa umaga pong ito, maranasan ka naming literal sa aming buhay, sa aming personal na katawan, Panginoon, upang tunay nga, O Diyos, na makatagpo mo kami sa aming mga pangangailangan, sa aming kondisyon, sa aming sitwasyon, Panginoon. At wala pong lalabas sa lugar na ito na hindi pinagpala ng iyong Santong Espiritu o hindi mo pinagpala, Panginoon, at tunay na palakasin mo ang bawat isa, patatagin at patibayan sa kanilang pananampalataya mula sa katotohanan ng iyong salita at gawa po ng banal na Espiritu. Salamat po sa iyo, Panginoon, sa umagang ito. Ang papuri at pasalamat ay sa iyo. In Jesus' name, Amen. Amen. Okay, you can sit down. It's been two weeks, Talagang parang 2 years, sabi nga ni Wilma kanina. Okay, so God is really good sa ating pong mga buhay. Talagang almost every churches
nung first wala tayo Sunday na wala po tayong face to face, ay talagang maraming mga churches din po talaga yung mga nagkaroon ng positive sa Omicron. Yung iba ay talagang flu lang. Yung iba naman ay ubo lang talaga. Pero yun nga, we need to apply wisdom para po tayo ay lalong hindi po makahawa. Okay, so our title for this and topic for this morning is about submission. The secret to the presence of God. So, naniniwala po ako na we will be able to have a culture o kultura ng banal na Espiritu sa lugar po natin. Amen? So gusto po pagka sinabi nating kultura ng banal na Espiritu, talagang hindi lang po dito, kundi sa inyong mga buhay, you will experience the Holy Spirit from time to time. Amen? And we want to see signs and wonders and miracles and healing sa lugar po natin na ito. Kaya mamaya ay ipapractice na po natin yung pagpipray for the healing. Amen? Amen? Hindi yata kayo excited? Okay. Praise the Lord. So, sabi nga po, next slide. Throughout the Bible, mababasa po natin, or we can read that God always calls men and women who will do His plan and His will. So, yan pong ginagawa ng Panginoon. Throughout the Bible, and even up to now, sa panahon pong ito, lalaki at babae po ang tinatawag ng Diyos. Okay, para ganapin ang kanyang mga plano at ang kanyang kalooban. And one important thing na kayo po ay narito, it is because you are part of God's plan. Okay? To do His plan. And will. Sabi nga po ni John Wesley, napakaganda nitong quotation na ito, no? Nasabi niya, without God, man cannot. And without man, God will not. Okay? So kung wala ang Diyos, walang magagawa tayo, ang tao. Pero kung wala rin ang tao, hindi rin naman kikilos ang Diyos. Okay? Why? Because we are God's instrument. Tayo po ang gagamitin ng Panginoon. Alam niyo, maraming mga babaguhin sa ating mga kaisipan ngayon, lalo na po sa kung paano tayo nananalangin. Okay? Kasi po tayo ay nagising sa pananampalataya na marami tayong mga tradisyonal na natutunan. Okay? So, titingnan din po natin yan, Okay. So, what we notice, what was noticeable, every man and woman God called, He empowered them with His Spirit. So, throughout the Bible, makikita po natin, lalo na sa Old Testament, hindi sa lahat available ang Holy Spirit. But to those who are called by God, yung mga lalaki at babae, sila lang po yung pinupuspos. Like Moses, okay? So like Joshua, pero the people are, they go to the temple or to the tabernacle para maranasan nila ang presence ng Lord. Kahit nung panahon, ang mga hari, like David, he was filled with the Holy Spirit. So bakit po natin ito patuloy na tinitingnan? Kasi ito po yung maganda. Whomever God called, okay, must learn. Kulang yung aking the secret to the presence of God. So paano ba tayo makapaparoon o makakaranas lagi ng presensya ng Panginoon? Okay, so that is important, So everywhere we go, sabi nga po, pwede tayong mapagkamaliang si Jesus. Can you believe that? Hello? Hello? The first disciples of Jesus na tinawag na Christians are in Antioch. Okay? Isang syudad po sa Asia na mababasa natin sa Book of Acts. Why they were called Christians? Kasi nakita ng mga hindi mananampalataya na ang mga
mananampalatayang ito, ng mga alagad na ito, ng mga tagasunod na ito ng Panginoon, parang ang Panginoong Jesus. Hello? So, tingnan mo yung katabi mo. Kamukha na ba yan ng Panginoon? Okay. So, we can sabi nga pwede tayong makarating sa ganoong, and this is our purpose, why we need to develop the culture of the Holy Spirit. Amen? So, we are not just going to listen every Sunday on the message, but we will have the application or the practicum. Okay, lalo na po sa healing. So, do you want to be used by God sa healing? Hello? Okay. So, madalas po kasi pagka pinag-uusapan na yung healing, casting out demons, ay, tawagin si pastor. So, ganun po lagi, And then, karaniwan, lalo na pag demon possessed, takot na takot yung marami, Okay, but maintindihan po natin how important it is, the presence of God sa ating mga buhay. So, sa message po na ito, we can learn from Jesus how He lived while here on earth. So, ang ating pong standard, ang ating model, ay ang Panginoong Jesucristo. Bakit nga po? Kasi kung babasahin po natin at unawain natin ang Biblia, God saved us to be like His Son, Jesus. Okay? Yung kanyang pagiging tao. Okay? So, number one, titingnan po natin dito, why Jesus, okay, ay makikita po natin na talagang in-empower ng Diyos. So, sabi ng iba, kasi nagagawa niyan kasi Diyos siya. Mamaya makikita po natin na bagamat Diyos ang ating Panginoong Jesucristo, hindi siya nanatiling Diyos. Mamaya intindihin po natin yan. But first, okay, sabi nga natin kanina, ang topic po natin is submission. The secret to the presence of God. So makita po natin Jesus, number one, Jesus' submission to John the Baptist. Kailangan walang apostrophe S yan. John's baptism. Sorry, tama, meron pala. John's baptism. Bakit ganito ako magbasa ngayon? Okay. So, makikita po natin dito, si Jesus, Diyos siya. Si Jesus, wala siyang kasalanan. Si Jesus, matuwid siya. Pero kung papansinin po ninyo, bakit si Jesus ay nag-submit? Ibig sabihin, nagpabaptize kay John the Baptist. Basahin muna po natin kung saan natin makikita yun. Sabi po dito, sa Matthew chapter 3, starting verse 13 hanggang verse 17, ang sabi po dito sa verse 13, Then Jesus came from Galilee to the Jordan to be baptized by John. Okay, so si Jesus, alam na niya yung purpose niya. In going to Jordan, kasi doon nagbabaptize si John the Baptist, so nagpunta siya doon to be baptized by John. So, but John tried to deter him, saying, I need to be baptized by you, and do you come to me? So alam ni John, hindi siya karapat dapat kasi siya man makasalanan din. Itong nagpapabaptize sa kanya, walang kasalanan, matuwid, anak ng Diyos. Pero pansinin po natin yung sagot ni Jesus. Jesus replied, Let it be so now. So mangyayari ito ngayon. It is proper for us to do this to fulfill all righteousness. So tingnan po ninyo yung submission ni Jesus. Nag-submit siya kay John the Baptist to be baptized. Bakit? Yun daw po ang hinihingi ng pagiging matuwid bilang tao. Paano pang matuwid na siya eh. But makita po natin dito, ipinakita po ni Jesus yung humility. Hello? Ipinakita po niyo dito how important yung submission to the man of God. Kasi at that time, John the Baptist, siya lang po ang nagbabaptize together with his disciples. Ang baptism po niya is for repentance. Amen? Huwag niyong pagkamalian sa binyag, hindi sa bata. Hello?
Are you getting this? Okay, so dito po, kaya pumayag na si John. Then John consented. As soon as Jesus was baptized, he went up out of the water. At that moment, heaven was opened, and he saw the Spirit of God descending like a dove and lightning on him. So makita po natin ito, no? So Jesus submitted to John the Baptist for baptism, okay, to fulfill all righteousness, and then makita po natin dito, the Spirit of God descended on Jesus. Bumaba kay Jesus. Naku, susundan po ba natin? So, gaano to kahalaga? So makita natin, pinapakita po dito ni Jesus yung example, ano ho, yung importance, how we submit to the man of God. Hello? Si Jesus na po yan, ha? Makita natin dito, he acknowledged John the Baptist na siya po yung isinugo ng Panginoon na ang sabi nga ni Isaiah, the voice who cries in the wilderness and prepare the way of Jesus. Hello? So kaya po makita natin yung connection is very important. Hello? Lagi na po natin nadidinig yung connection. Sabi nga, sa negative words, ano, sa negative connotation, kailangan sip-sip ka sa lingkod ng Diyos. Hello? Hello? Kaya po ako, talagang gusto kong maging very close sa aking mentor. Kaya from time to time, I text him, I call him. Hello? Kung hindi nga lang siya masyadong busy, lagi kaming magkasama. Hello? Okay, so, and then, honoring him. Matthew, tuloy natin sa 17, and a voice from heaven said, this is my son, whom I love. With him, I am well pleased. Okay, so kaya makita po natin, why God used mightily si Jesus? It is because he submit to the man of God. Tuloy pa po natin. Tingnan natin, in another occasion sa sulat po ni John the Beloved naman. Alam niyo po, itong mga ito, magpipinsan to eh. Si John the Baptist, anak ni Zechariah at ni Elizabeth, at pinsan po ito ni Mary. Pero magkamag-anak sila at ito magkakamag. Pero ang problema ni John the Baptist, hindi niya talaga kilala si Jesus. Bakit? Nakatira siya sa wilderness eh. Okay, so puntahan na po natin. John 1:29 to 34. Gusto ko kasi makita niyo sa scripture mismo, okay, yung mga salita na kung saan talagang nakita natin dito how Jesus submitted to John. Amen? Okay, so the next day, John saw Jesus coming toward him and said, look, the Lamb of God who takes away the sin of the world. This is the one I meant when I said, a man who comes after me has surpassed me because he was before me. So ito naman yung acknowledgement ni John the Baptist. Okay? Ang sabi niya, malalagpasan pa niya ako. Okay, bakit? Kasi bago ako, siya na. Maliwanag po ba yun? Then tuloy natin. I myself did not know him. Okay? But the reason I came baptizing with water was that he might be revealed in Israel. So ito yung misyon ni John the Baptist. Ipakilala si Jesus. Paano paraan? Sabi niya dito, then John gave this testimony. I saw the Spirit come down from heaven as a dove and remain on him. Okay, and then sa susunod, ano ba ako? 33. I would not known him except that the one who sent me to baptize with water told me, the man on whom you see the Spirit come down and remain
is he who will baptize with the Holy Spirit. Okay? I have seen and I testify that this is the Son of God. So, kasi bakit? What is the mission of John the Baptist? To reveal, ipakilala si Jesus sa mga Israelites. And not just to the Israelites, but to the whole world. That today, ito inaaral pa rin natin, na nakikilala natin si Jesus dahil sinabihan si John the Baptist nang nagsugo sa kanya na ang sino man at kung kanino man bumaba ang Espiritu na anyong kalapati, sabi dito, siya ang anak ng Diyos at siya ang magbabaptize sa inyo sa Holy Spirit. So dito makikita po natin the importance of submission po ni Jesus kay John the Baptist, doon po ginawa ng Diyos na pababain ng kanyang banal na Espiritu o doon po siya pinuspos ng banal na Espiritu. So makikita po natin, submission is the secret to the presence of God. When Jesus submitted to John the Baptist to be baptized, the Holy Spirit come down. Hello? So that's the power of submission. Nakita po natin, alam niyo po habang binibigay sa akin ng Lord yung message nito, sabi ko, grabe talaga, ano? Many Christians are not experiencing the presence of God because, number one, there is no submission. Hello? Yun po yung nawawala eh. Tingnan pa po natin ng mas malalim yan. Ano? Kaya nga si Jesus, ito, in-exemplify po niya ito as human. Kasi marami pong nangangatuwiran ako sabi ko nga sa tanda ko ng pastor, ang dami kong nadinig na sinabing, kaya nagawa ni Jesus yan, Diyos kasi siya. Sino nag-iisip sa atin ng ganon? Hello? Ako, tao lang ako sa Diyos siya. Hello? So, tingnan po natin yan. So, pangalawa, 2 point lang pong gusto ko ipakita sa inyo. Jesus submitted to the Father to do His will. Yan. Una, He submitted to the Son of God, and then He submitted to the Father to do His will. Bakit? It is the Father who sent Him. Hello? And He was sent by the Father to do His plan and will. So, what Jesus need to do is submit. Kailangan pasakop siya. Kailangan gawin niya yung pinapagawa sa kanya ng Ama. Tingnan po natin ang mas maliwanag pa yan, ano? So, dito po, sabi nga, He deliberately put Himself in a dependent state, relying on the Father's direction and the power of the Holy Spirit to guide and empower Him while on earth. So, yun po yung ibig sabihin na submission to the will of the Father. Okay. Total reliance. Hello? Tayo po madalas saan tayo nagre-rely? Sa trabaho, sa lakas natin, sa ganda, kagandahan, sa kagwapuhan, sa katalinuhan. Hello? Andiyan pa po ba tayo? So, hindi minsan nagre-rely tayo sa negosyo. But Jesus, makita po natin dito, He rely, on the Father's direction and the power of the Holy Spirit. So, unawain po natin yan. Paano yan? Let's look on the first verse natin titingnan dito. Philippians chapter 2, verse 6 and 7. May I ask for a glass of water, please? Not cold. Okay. Thank you. Sabi po dyan sa Philippians, alam nyo, medyo excited ako ng konti hindi lang pala konti. Excited ako ngayon, And alam nyo, maraming ginagawa ang Panginoon
na dati, matagal, di ko naranasan. For about 2 years, talaga hindi ko naranasan. And that's why may ginagawa ang Diyos. Although may mga hindrances, para talaga makapunta ko, kumbaga sa makadive, makapag-plunge. Okay? Doon sa presence ng Lord. Bagamat maraming mga hindrances, but unti-unti po nagtatagumpay. Amen? Ang sarap sa presence ni Lord. Dati pag nagising po ako ng madaling araw, talagang pinipilit ko makatulog uli ako. Ngayon, ginagawa ko po, kung di ako makatulog, mag-pray ako. Di ba? Changes? Okay, so pagka, listen to praise and worship. So na habang nakikinig ako, I worship. Okay, so basahin na po natin Philippians chapter 2. Who, although he existed in the form of God, did not regard equality with God a thing to be grasped, but emptied himself, taking the form of a bondservant and being made in the likeness of men. Okay, tuloy ko na rin doon sa kasunod na verse. Sabi po diyan, being found in appearance as a man, he humbled himself by becoming obedient to the point of death, even death on the cross. Tingnan po ninyo yung submission ni Jesus hanggang doon sa kamatayan sa cross. Pero balikan po natin itong verse 7. Ano ibig sabihin po nitong, but emptied himself, taking the form of a bondservant and being made in the likeness of men. So ibig sabihin, si Jesus talaga nung narito, tulad mo at tulad ko. Except sa kasalanan. Okay? Bakit except sa kasalanan? Alam niyo po, tayong tao, nilikha tayo namang walang kasalanan eh. Hello? Kaya dito makikita natin, kung sino si Jesus, okay, nung narito siya sa lupa, doon tayo ibinabalik ng Panginoon. The only problem is, napakadami na nating mga tinatawag na mga mindsets. Okay, thank you. Marami na po tayong mindsets o mga kaisipan na nakalakihan o dahil sa mga karanasan na naranasan natin o dahil sa mga bagay na nakikita natin o nadidinig natin. It becomes, okay, the food of our mind, kaya po nangyayari, nagiging kaisipan natin yon. And when it becomes your thoughts, it becomes your words. Hello? Lalo na, marami po ang hindi makapag-differentiate dun sa facts and sa truth. Kasi sa Tagalog, parehas lang. Katotohanan. Ano yung facts? Like for example, ako sasabihin ko, may sakit ako sa puso eh. That's a fact. Bakit? Doktor mismo eh. Na-opera pa nga ako eh. But what is the truth? 1 Peter 2:24. By His stripes, I'm already healed. That's the truth. But what is my problem? Itong mind ko pa. Alam niyo po, 2 years na ako almost doon sa aking higaan. Nagka-scoliosis ako. Kasi bumaon na yung likod ko doon sa hinihigaan ko. Talagang everyday I suffer sa sakit po ng aking spine. Kung hindi kay Anjo, kay Pogs po ako nagpapamasahe, kaya kay Joy, talagang masakit. Alam nyo, Sabado, noong Thursday morning, pero nagpa-pray na muna po ako kay Bishop Alex, na-relax yung muscle ko, parang nawala yung aking pero kinabukasan, ando doon na naman. Pero noong Thursday morning, sabi, bigla akong tumayo. Talagang, ang tawag po namin, grow out. Iniunat ko yung kamay kong ganyan, 2 kamay, pinagpantay ko, mahaba ng konti itong kanan.
Tapos, habang nagdi-declare ako, na ganito po yung declaration, vertebrae and disc, I command you to align to your normal position and be healed in Jesus' name. Alam niyo po, nagagaanuunan yung aking kamay. Mahaba yung kanan, tapos sumaba naman yung kaliwa. Sabi ko, ba, ano nangyayari? And then, mahaba na naman yung kanan. Tapos, mahaba na naman ang kaliwa. And then, nung magpantay, ngayon po, wala nang pain yung aking spine. Talagang ito po, ano? Ito, yung dito ko, talagang ang sakit. Ano, laging masakit yan. Yung sa frame nga nung higaan namin, may bakal na bilog na gano'n, lagi kong ginaganon yun. Para ma-relieve lang akong kahit paano sa sakit. Hello? So, dito po, kaya ako po ito pinapakita, maintindihan natin mabuti. Okay? So, babalik na po tayo dito sa emptied himself. Okay. So, Paul, sabi nga, writes this, Jesus emptied himself and took the very nature of a man. So, ibig sabihin talaga, 100% human si Jesus. Sabi nga natin, 100% human. May napupulot po ba tayo dito? Okay. Ibulsa nyo, ha? Okay, next slide. Ang sabi po dyan, the Greek word for emptied is kenosis. Okay. Meaning, Jesus retained his divine nature but emptied himself of his divine prerogatives, a right or exclusive privilege, the high position and glory of his deity. So ano po ginawa ni Jesus? Isang tabi po niya yung kanyang karapatan na gamitin ang kanyang kaluwalhatian o ang kanyang pagiging Diyos. Hello? Hindi niya hinubad. Itinabilang niya. Hello? So dito po, makikita po natin, napakahalaga po ito, no? So siya ay 100% God, 100% man. Mahalaga po ito kasi kaya ko ito inaano sa atin para malinawan po nating mabuti itong bakit pwede tayong maging katulad ng Panginoong Jesucristo. And then next slide, Jesus did not give up his divinity, but he did lay aside his glory. Ayan. He lay aside, isang tabi lang. John 17:5, now Father, glorify me together with yourself, with the glory which I had. Hello? With you before the world was. So yun yung prayer niya in John 17. Sabi niya, i-glorify mo ako, kasama mo, Panginoon. Okay? And then sabi dito, ng kaluwalhatiang mayroon ako, okay? Bago pa nagsimula ang mundong ito. Nakukuha po ba ninyo? Hello? So ibig sabihin, nung nasa lupa siya, Diyos pa rin siya. Pero hindi niya ginamit ang kanyang pagiging Diyos. So titingnan natin kung gaano kahalaga yan. Ha? Okay. And submitted to the humiliation of becoming a man. Bakit humiliation of becoming a man? Bakit? Ang tao kasi makasalanan. Okay. Ang tao talagang, sabi nga ng Isaiah, tulad tayo sa maruming basahan. Yun yung ating, ang tawag doon, comparison. Maruming basahan. Di ba yung maruming basahan? Yeah? Hello? Okay, are you getting from this? So tingnan po natin yung sabi ng 2 Corinthians 8:9, for you know the grace of our Lord Jesus Christ, that though he was rich, yet for your sake he became poor, so that you, through his poverty, might become rich. Ayan, so kinuha niya yung ating posisyon para yung posisyon niya mapunta sa atin. Hello?
So kaya po ito yung tinatawag na ibinabalik ni Jesus ano yung original na kalagayan nating tao. At yun ay naibalik na niya pagkatapos niyang mabuhay na muli mula sa mga patay. Sino yung gustong makarating sa ganong klase ng karanasan ng buhay? Hello? Hello? Alam niyo po, walang paborito ang Diyos. Hindi po yan titulo. Hindi naman ako pastor eh. Hindi naman ako life group leader eh. Hindi po kailangan mga ano lang po yung posisyon na title. Pero maganda, maposisyon tayo. Amen. Lalo na yung pagiging life group leader. Bakit? Bahagi po yun ng paglilingkod natin. So tuloy natin. The idea behind kenosis is not that Jesus took off his deity. Yun, sinabi ko na nga yung kanina. And though they were, sabi dito, they were coats, as though they were coats that could be changed. Hindi daw po parang balabal na pinapalitan. Okay? Inaalis. Okay? It is that he took on humanity while remaining fully God. Okay? So hindi kasi yung iba o yung marami ko nadinig ng mga teaching dito, talagang hinubad niya yung kanyang pagka-Diyos. Pero it is not. He just emptied. So ibig sabihin yung pribilehiyo niya, yung karapatan niya na kapantay siya ng Diyos, yung kaluwalhatian na tulad ng Ama na meron siya, kapangyarihan na meron ng Diyos Ama, hindi niya po ginamit. Amen? Amen? Okay. So, kaya po dito, he had to fully human to take full punishment that the race of Adam deserved through rebellion, death, and separation from God. Kasi kung siya po ay Diyos, hindi po siya mamamatay. Hello? Namamatay ba ang Diyos? Hindi po. Kaya siya naging tao, itinabi niya ang kanyang pagka-Diyos para siya ang ating maging manunubos. Hello? Kasi kung hindi niya tinabi yung kanyang pagka-Diyos, hindi siya mamamatay. Hello? Because God lives forever. Sabi nga ni Jesus sa John, sabi, patutuon niya kay Jesus sa John 1:1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Kaya kanina sabi ko po, importante na ma-renew yung ating mga kaisipan kasi itong kaisipan na ito lumalabas dito. And every word na lumalabas po dito is very dangerous. It will manifest. So if Jesus is the Word at tama yung ating kaisipan at tama ang ating pagsasalita, what will happen? Just declare the Word. Can you remember sa Bible, yung Roman centurion? Tinawag niya si Jesus, Jesus, pwede mo po bang pagalingin yung aking alipin? O sige, pupunta ako sa bahay mo. Anong sabi po nung centurion? Hindi na po kayo dapat pumunta sa bahay ko, hindi ako karapat dapat eh. Pero sabihin nyo lang na yung aking alipin ay magaling na po siya. Kasi ako man, taong may otoridad. Subject ako sa aking leader. At may mga tauhan ako dito sa ibaba na kapag sinabi ko, halika dito, pupunta siya. Pumunta ka doon, pupunta siya. So ano pong makikita natin doon? The Word has power and authority. Kaya sabi ni Jesus, wala akong nakitang ganitong pananampalataya sa Israel. So ano po nangyari? Pag uwi ng centurion, magaling na po yung kanyang alipin. Hello? Sa English, maganda eh. Just say the word. Amen? Di ba? Hello? Kaya po, magsimula tayong maging maingat
sa ating pagsasalita. Hindi pa tayo ganun eh. Kahit sa isip natin, kasi kung anong naisip mo, sasabihin mo eh. Di ba? Okay. But ngayon, let us help ourselves or train and develop ourselves to be choosy sa ating mga sasabihin. Amen? And it will only happen when we are filled with the Holy Spirit. Like Jesus. Tingnan po ninyo, bago si Jesus nag-start, binaptize siya ni John the Baptist, bumaba Holy Spirit sa kanya, dinala siya ng Holy Spirit sa wilderness for 40 days of fasting and prayer. Bakit po ginawa niya yun? Tao siya eh. Amen? And he started to rely on the Holy Spirit. Bakit? Dumating si Satanas eh. Kung ikaw ang talagang anak ng Diyos, gawin mong bato. Bato. Tinapay ang batong ito. Okay? Nabaligtad eh. Siyempre, gutom si Jesus. Magaling tumiming ang demonyo. Kaya doon kailangan tayo maging wise. Magaling tumiming yung demonyo. Lalo na sa ating pananampalataya, kung kailan ka mainit sa Panginoon, ayan na ang demonyo. Bakit? Ayaw niya na maging mainit ka kay Lord. But Jesus, because He was filled with the Holy Spirit before He do the fasting and prayer, okay? Kaya nung sabihin ng diablo, gawin mong tinapay ang batong ito. Ano ang sagot ni Jesus? Hindi lang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salita ng Diyos na lumalabas sa kanyang bibig. Amen. Amen. Okay. So, ayan po, ano? And then his death only had worth to deliver Adam's anti-race from the curse of sin. Pagka sinabing anti-race, mula nung siya ay mabuhay, si Jesus, okay, at yung lahat ng sumunod na henerasyon, ngayon more than 2,000 years ago na tayo mula sa kanya. At yung mga susunod pang henerasyon, that entire race of human ay kasama po doon sa tinubos ni Jesus. That's how powerful the fulfillment na ginawa ni Jesus sa plan and will of God para sa ating mga tao. Maliwanag po ba? Because He was God in human form and was completely innocent of sin, being the Lamb of God. So, kaya ang tawag din po sa kanya sa Corinthians, second Adam. Second Adam. He was the second Adam. Bakit second Adam? Kasi yung first Adam, talagang wala naman siyang kasalanan eh. Natukso lang. Siyempre, nung matukso, di nahulog, nagkasala. So this is another Adam. Tinukso, hindi nagkasala. Hindi nahulog. Amen? So naging karapat dapat na manunubos. Alam niyo ba na kung titingnan natin originally sa Genesis, we are the God of this world. Kanino napunta yung title na yon? Sabi ng Ephesians, the God of this world, Satan, the God of this world. How he became the God of this world? Yun na nga, inagaw niya yung kay Adam. Amen? Alam niyo po, pag-aaralan natin ng ito, habang pinag-aaralan ko to, sabi ko, oo nga, no? Pwede pa tayong bumalik doon sa dati. Amen? Amen? Kaya po ako ngayon, everyday, ay ang prayer ko. Kagabi, kanginang madaling araw, talagang may gusto talagang bumadlang talaga kaaway. Hindi na naman ako makahinga. Pares nung last week. Talagang matigas na matigas po yung ganito ko. Pagka yun, ibig sabihin, hirap na hirap yung puso ko. Talagang hindi ako makahinga. Nag-steam na po ako, ganun pa rin. Uminom na ako
tawag dito, lemon, honey na mainit, ganun pa rin. Talagang hindi na ako mapakali. Sabi ko, Lord, hindi na ako papayag. Nakakancel na naman yung face-to-face na gawain this morning. And here I am right now. Amen? Huwag natin bigyan ng dahilan ng kaaway. Ang bigyan natin ng dahilan ay ang Diyos na kumilos sa ating buhay. Praise God. Sige, minsan pa, palakpakan niyo si Lord. Sabi po dito sa Psalms 49 verse 7 and 8, no man can by any means redeem his brother or give to God a ransom for him. For the redemption of his soul is costly, and he should cease trying forever. So tingnan po ninyo, bakit nga ba hindi costly? Bakit nga ba hindi mahal ang pagkatubos sa atin? Buhay mismo ng Diyos, buhay mismo ni Jesus ang pinantubos sa atin. Okay? Only the God-man could redeem or buy back fallen humanity from Satan's claw, sa mga kuko ng demonyo. Okay? Siya lang po ang makakakuha sa atin, sa kanya. And nangyari na po yun. At ngayon na naririto ka, wala ka na sa mga kuko ng demonyo. Sige, tingnan mo yung katabi mo. Sabihin mo sa kanya, wala ka na sa mga kuko ng demonyo. Okay. Kasi bakit? Isang kaisipan natin, sorry naman, tao lang eh. Sino bang hindi nagkakamali? Sino nakakarinig at nagsasabi ng ganong expression? Di ba? Halos lahat tayo eh. Sorry naman, tao lang ako eh. Di ba? Sino ba hindi nagkakamali? Ikaw ba hindi nagkakamali? Di ba? So yun, wrong mindset. Hindi natin dapat dahilanin na tayo tao lang. Okay? Instead na sabihin mo yon, tiko mo na lang yung bibig mo. Hello? O kaya mag-sorry ka na lang. Sorry. Sorry na ga. Hello? So the Bible shows that He is 100% human. So tingnan natin, kanina pa ako sabi ng 100% human. Tingnan natin sa Bible, ano ba yung mga examples na nagsasabi, pipili lang tayo ng ilan, na nagpapakita na talagang si tao lang. Okay? So, number 1 is in Mark chapter 5 verse 9. Ito po yung demon possessed doon sa Gadara. Okay, nung tumawid sila Jesus, sa gitna ng Galilee, dagat Galilee, lawa ng Galilea, may matinding unos. Bakit? Hinahadlangan na sila ng demonyo doon eh. So pagdating nila doon, paglanding nila, eto sinalubong sila ng demon possessed. At hindi basta demon possessed. Anong ginawa ni Jesus? Tinanong niya, anong pangalan mo? Hello? So ibig sabihin, hindi alam ni Jesus kung ano meron yung lalaking yon. He must rely on the Holy Spirit and he must ask the demon, sino siya? Anong sabi ng demon? Legion. Alam niyo ba yung legion? Ang legion daw po ay bumibilang from 5,000 to 10,000. Kita niyo, ganong espiritu pala yung pwedeng kumarga sa tao. No? Kaya kahit anong tanikala sa kanya, kahit anong gapos sa kanya, hindi po siya nagagapos. Hindi siya natatanikala. Kaya niyang superhero siya. Hello? Ganon siya kalakas. So dito, it is a proof that Jesus was a man kasi hindi niya agad sinabi, "Oh, legion, I cast you out in this man." Kundi, tinanong pa niya. Hello? So, bakit ganon? Kasi gusto ipakita ni Jesus that He really emptied Himself. Alam niyo, naging ministry namin yan mula 1996 hanggang 2000. Yung mga demon possessed, tinatanong namin, anong pangalan mo? Nagpapakilala naman. Totoo po yan.
At pagka inutusan po namin sa pangalan ni Jesus na lumalayas naman. Ano? Hello? Hello? Okay. Huwag niyong gabi sa asawa niyo yan, ha? Ano pangalan mo? Okay. Ano pangalan mo? Anjo. Ano pangalan mo? Anjanette. Okay. So, number 2. Okay, number 2. Huwag mong palayasin si Anjo, ha? Okay, number 2. Mark 9:21. Ito naman po ay patungkol doon sa nadidemonize na bata. Lumapit ito sa mga alagad at kay Jesus kasi gusto niya na gumaling yung kanyang anak. Tapos, kinausap ni Jesus o ni Jesus yung tatay. And he asked the father, how long this been happening to the child? Tama natin? So, tinanong niya pa. Okay? So, kung titingnan natin dito, talagang kung bakit natin ito tinitingnan, para makita ninyo, magka-confidence tayo, at para makita natin, possible pala na talagang tayo ay pwedeng dumating na maging katulad ng Panginoong Hesus. So that's the point ng ating pong pag-aaral o ng ating message ngayon this morning. Hello? Ay, wala. Tao lang kasi tayo eh. Kaya, kumisan nga kahit yung pagiging banal natin, hindi na natin matanggap. Okay. Ito napapahaba yata ako. Pero maliwanag po ba? Pangatlo, Luke 19:1-10. Ito po. Nung siya ay naglalakad, so, pinagkakaguluhan siya ng tao, si Nicodemus dahil maliit, hindi naman ganyan, ano? Maliit, oh. Okay, basta maliit. Si Brother Junior, pinalayawang Zacchaeus. Okay, maliit daw. Magkasin kami, kasin taas. Okay, so, pagtapat niya doon kung saan siya nakaakyat na puno, tinawag siya ni Jesus. Diyos siya. Nakilala niya agad si Nicodemus kahit hindi pa niya nakakausap. Alam niyo po, sabi nga ni Paul, he operates in the gift of the Holy Spirit. Paul call it a word of knowledge. So, ibig sabihin, the Holy Spirit in him na pumuno sa kanya noong siya i-baptize, nagbigay sa kanya ng word of knowledge because word of knowledge is a gift of the Holy Spirit. Kaya natawag niya si Zacchaeus na Zacchaeus. Zacchaeus, bumaba ka. Pupunta ako sa bahay mo. So anong tinuturo sa atin dito? We can also practice that. The Holy Spirit can give us a word of knowledge. Kaya po napakahalaga na i-develop natin yung Holy Spirit culture. Bakit? Kailangan po talagang lagi tayong puspos ng banal na Espiritu. Amen. Panglima, John 5:19. Jesus gave this answer. I tell you the truth, the Son can do nothing by himself. He can do only what he sees the Father doing, because whatever the Father does, the Son also does. So, ibig sabihin, wala siyang ginagawa on his own. Yung pinapakita ng Holy Spirit na ginagawa ng Ama, yun lang ang kanyang ginagawa. Hello? So, ibig sabihin, pagka ang Holy Spirit pala is totally, we are submitted totally to the Holy Spirit, we can see what God is doing. Hello? Hello? Bakit? Yan ang sample ni Jesus sa verse 6. Number 6 example. John 5:30. By himself I can do nothing. I judge only as I hear. Kanina, see. Now as I hear, and my judgment is just, for I seek not to please myself, but him who sent me. So tingnan po ninyo, ano? Nadidinig din niya Ama. Paano paraan yun? The Holy Spirit. Sabi ko nga po, alam nyo,
pag tayo nagpe-pray, puspos ka ng banal na Espiritu, you can hear the voice of God. Audible, ha? Audible voice of God. Hello? Hindi yung maliit na boses, Andanet! Andanet! Okay. Maraming mga ganun, di ba? Daming na tas mangingisay. Ako. Ayan, magsasalita na. Dami namang napapaniwala. Hello? Okay, so we are about to close. Number 7 example. John 14:10. The words I speak are not my own, but my Father who lives in me does His work through me. Amen. So, ibig sabihin, pinananahanan siya ng banal na Espiritu. Alam niyo po, maraming mga nagtuturo din that when we receive Jesus, the Holy Spirit is in us already. Tama po yun. Kaya sabi nila, hindi na kailangan ka mabaptize ng Holy Spirit. Pero ang sabi ni John the Baptist, He is the one who baptized with you with the Holy Spirit. Ano ba ibig sabihin ng baptize ng Holy Spirit? Kapuspusan. Sabi nga ni Paul sa Ephesians chapter 5 verse 18, do not be drunk with wine, but be ye filled with the Holy Spirit. Amen. Kaya every day we can be filled with the Holy Spirit. Importante ba yun? Yes. Bakit? It will help us renew our mind. It will help us to write our confession. Okay. So dito po makita natin, ano pa ang gusto kong idagdag dito? Alam niyo ba na ang isang traditional na panalangin na natutunan natin ay yung praying for the sick? Hello? Sasabihin, pag-pray mo nga ako, Lord, pagalingin mo po siya sa kanyang karamdaman. That is wrong. Wala kayong mababasa na sinabi ni Jesus o pinag-pray ni Jesus, Father, heal this man. Wala. Anong sabi po niya? Doon sa lumpo. Stand up, pick up your mat, and walk. Anong sinugo niya yung 12? Anong sinugo niya yung 72 disciple? Heal the sick. Kaya tayo ang natutunan natin, mali. Kahit yung, Lord, iligtas mo po ang aking mga kamag-anak. Puntahan mo na lang. Amen. Hello. So yun yung mga mindsets na kailangan po nating baguhin. Hello. Kaya po ngayon, magkakaroon po tayo ng demonstration after na itong hindi ko na muna record. And this is our conclusion. We need to make room for the Holy Spirit to move in us and through us. So, ibig sabihin, bigyan mo ng puwang ang Panginoon o ang banal na Espiritu sa iyong buhay. Bakit? Ito po yung maganda. 1 John 4:17. Sapagkat tayo'y tulad ni Kristo kahit nasa daigdig pang ito. Sa English, maganda. Because as He is, kung ano daw si Jesus, so are we in this world. Kung ano si Jesus, ganon din tayo sa mundong ito. Gusto po ba niyo ngayon? Ako gusto ko ito. Ito na po yung sabi ko, Lord, gawin mo po sa akin ito. Kaya I am making room for the Holy Spirit to work. Lord, continue to change me, transform me. Marami pang mga babaguhin sa akin. Kaya sabi ko nga po sa Panginoon, Lord, this is what I want in this life. I am old, but I can still have time para i-manifest ka dito sa lupa. Amen? Di ba ang sarap nun? When you lay hands, the sick will be healed. Okay, so meron po ako isang practical way na ituturo sa atin para mag-flow yung healing. Okay? So let us all stand and let us pray before we can do the demonstration. Pasensya na po kayo na nandiyan na nanonood sa ating streaming. Hindi ko na po iti-tape itong aming gagawin
That's why I encourage you, instead of watching in your house, come here with us every Sunday. Let's pray. Father God, in the name of Jesus, salamat po sa message na ipinagkaloob mo sa amin. Salamat po, Panginoon, that the secret, Panginoon, to your presence is submission. Nakita po namin ito sa example ni Jesus. As human, He submitted to your servant, John the Baptist, so that he was connected to Him, Panginoon. And because of that connection and submission, your Spirit come down and fill you, O God. And throughout your ministry for 3.5 years, you are filled with your Holy Spirit and rely on your Holy Spirit in everything you do. That's why, Lord God, you were able to submit yourself to the plan and the will of the Father of sending you here on earth. Kaya nga, Panginoon, salamat po sa iyong katotohanan, sa iyong biyaya sa amin sa araw na ito, sa umagang ito. And Holy Spirit, I thank you that this morning, marami po yung makakaranas ng iyong dampi ng kaluwalhatian sa amin pong kalagitnaan sa oras na ito. Holy Spirit, we acknowledge you. Holy Spirit, move. Holy Spirit, touch each and everyone. In the mighty name of Jesus Christ our Lord. The Lord bless you. The Lord keep you. The Lord make His face shine upon you. The Lord do great things in your lives. The Lord gives you hunger and thirst for His Spirit. The Lord gives you financial breakthrough, wisdom, in the mighty name of Jesus. Amen and amen.